Diretso lang ako sa paglakad at nagtungo ng registrar office. Agad kong inasikasong mga papel ng aking pinsan para sa kanyang paglilipat ng eskwelahan. Inabot ako ng 3 oras kaya nakaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. 11:30 na pala nang tingnan ko ang orasan sa aking dalang sipi. Kumain muna ako sa kantin bago gumala pagkatapos ko dito. Nahagip na naman ang aking paningin si Jeho na may mga babaeng nakasunod sa kanya. Nagtama ang aming mga mata at matalim niya akong sinulyapan. Gusto ko sanang mag-sorry sa kanya dahil napag-isip-isip kong mali ako. Umalis din ako agad nang matapos na akong kumain. Balak ko sanang gumala pero napag-isipang kong puntahan na lang si Jessica, ang kaibigan kong bakla. Nag-antay ako ng masasakyang tricycle nang may huminto din agad sa aking harapan. Gusto ko sanang lakarin na lang papunta roon pero ayokong mag-amoy pawis. Nasa tapat na ako ng kanilang bahay at nag-uumpisa ng kasiyahan doon. "Oh, Beshi! Salamat naman at nakarating ka." Bungad nito sa akin sa may labas ng gate. "Oo naman, pero hindi ako iinom ha. Magagalit si ante sa akin." Pagtanggi ko. "Don't worry, Beshi. Akong bahala sa'yo, no? Pinagpaalam na kita kay Ante Minda." Sabay na kaming pumasok sa loob. Narito palang lahat ng mga kabatch natin. Pero may kulang. Lungkot kong sabi. "Hay nako, hindi siya kawalan darling. Narito naman ako, ang mga friends natin. Yaan mo na siya, may asawa na yun." Dahil sa lungkot ko'y nagawa kong uminom at magpakalasing. Wasak ang puso ko ngayon. Yung kaisa-isang nanligaw sa akin noon ay may asawa na pala ito. Tatanda na lang ako na wala nang magkakagusto. Hinatid akong lasing nang umuwi sa boarding house. Tulog na ang mga tao dito dahil 10:30 na ng gabi. Mabuti't may hawak akong duplicate na susi kaya makakapasok ako anumang oras. Maingat akong pumasok sa loob at dahan-dahan ang aking pag-akyat papuntang 3rd floor. Muntik pa akong matisod sa nakaharang na bola dito sa may visiting area kung hindi ako nakahawak kaagad. Narating ko din agad ang aking kwarto at nakalak pa ito. Maingat kong binuksan yon gamit ang susi kong hawak-hawak. Tsaka diretso pasok nang hindi ko na maisipang buksan pa ang ilaw at sinarado ko na din agad ang pinto. Isa-isa kong tinanggal ang suot kong damit pang itaas at pang ibaba. Hindi ko na magawang magbihis pa dahil sa pagod at inaantok na ako. Saka nahiga sa malambot kong kama nang naka-underwear lang. Napabangon ako agad sa aking kama nang marinig kong may kumakatok sa may pintuan. Nangunot ang aking noo nang mapansin kong wala akong damit pang itaas at pang ibaba. Nakita ko na lang sa may sahig ang mga damit na nagkalat doon at dali-dali ko itong dinampot at sinuot ko ulit. Natataranta akong maisuot ang damit na suot ko pa kagabi. Hindi ko na din tiningnan kung baliktad man ito o hindi, basta maisuot ko na lang to. Nang matapos ko nang maisuot ang mga damit ko, ay agad kong binuksan ang kanina pang kumakatok sa may pinto. Bumungad sa akin ang nakapamewang kong ante. Namilog ang aking mga mata at dahil sa ngayon ko lang siya nakitang galit ang muka. "Magandang umaga po, ante." Bati ko na nakangiti sa kanya. "Anong maganda sa umaga ha, Kyril?" Galit nitong tanong. "Tanghali na. Bilisan mo riyan at kumilos ka na. Marami pa tayong gagawin." Sabay talikod nito sa akin. Sinarado ko agad ang pinto pagkaalis niya. Tinatamad ako ngayong araw at gusto kong matulog maghapon. Naupo ako sa aking upuan at nakapangalumbaba ako sa harap ng salamin. Napaisip na lang ako dahil dito na umiikot ang mundo ko. Napapagod na ako sa araw-araw na gawain dito sa boarding house. Wala na akong ginawa dito kundi ang mamalengke, magluto, maglaba, maglinis at maglakad paroon pa rito. Ay buhay, wala nang katapusan ng pagiging manang ko rito. Gusto ko naman sanang maranasan na may manligaw sa akin. Kaso wala eh. Laging zero love life. Maganda naman ako. Ngunit hindi nga lang nailalantad ang kagandahan ko dahil sa ganito na ako magsuot ng mga damit. Yung tipong hindi ka lilingunin ng mga lalaki dahil sa hindi magandang pananamit mo. Paano kaya kung magsuot ako ng mga nice na mga damit? Pero hindi ko kayang magsuot ng mga ganong klaseng damit na nilalantad na ang hita at yung tipong nakalitaw na din ang dibdib. Perfect! Sabay tayo ako sa kinauupuan ko. Ang galing mo talaga mag-isip, self. Turo ko sa harap ng salamin. Kyril!
Sigaw na naman ni ante sa akin at panay katok pa sa pinto. Agad ko naman itong tinungo upang pagbuksan si ante. Nakangiti akong nakaharap sa kanya pagkabukas ko ng pinto, pero siya ay kabaligtaran dahil sa galit na naman ng kanyang muka. Bakit hindi ka pa nakakapagpalit ng damit mo? Kyril naman, hindi mo ba alam na ngayon na mag-uumpisa ang trabaho mo? Galit niyang sabi. Po, kasabay yun ang paglaki ng dalawa kong mga mata. Hindi ko alam na may trabaho ako ngayon at ngayon na araw pa talaga ako mag-uumpisa. Salamat na lang at nagbago din ang aking trabaho. Ano pong trabahong yun, ante? Kunot-noo kong tanong sa kanya dahil excited na akong malaman yun. Wala ka bang natatanggap na mensaheng pinadala ko sa CP mo kahapon? Paalala niya sa mensaheng hindi ko pa binabasa. Wala na ako sa wisyo kahapon nang mag-text siya dahil sa lasing ako. Pasensya na po, ante, hindi ko po nabasa. Nakagat ko ang kuko ng hinliliit ko dahil sa pagsimangot ni ante. Basahin mo na lang kaya, Kyril, yung mga tinext ko sa'yo. Napapagod na talaga ako sa paroon at parito dito sa boarding house. Wala na akong ginawa maghapon, kundi ang mamalengke, magluto, maglabat, maglinis. Hay buhay, tumandang dalaga na ako. Wala na talagang pag-asang magka-love life kundi zero. Sabay tatalikod niya sa akin. Inis na umalis si ante sa harapan ko. Natulala ako sa sinabi ni ante at narito pa din ako sa aking pwesto habang nakatingin sa papalayong likod niya. Abat, teka nga lang. Linya ko yung linya ni ante. Sabi na nga ba't pati din siya ganun din ang nararamdaman niya, kagaya ng sa akin. Ito yung kinatatakutan kong mangyari, ang magaya sa kanya. Kaya't habang maaga pa'y maghahanap na ako ng lalaking mabibihag. Ayaw kong magaya kay ante na tumandang dalaga. Hinanap ko ang aking sipi kung saan ko ito nailagay. Nang mahanap ko na'y agad kong binasa ang 5 mensahe ni ante sa akin na dapat ay kahapon ko pa binasa. Napahawak ako sa sariling bunganga ko nang mabasa ko ang unang mensahe. Ano? As in ngayon na talaga? At huli na ako sa una kong trabaho? Sayang din yun dahil makakaipon pa ako para sa itay ko. Kailangan kong magpursige magtrabaho para lang makaipon. Hindi ko na binasa pang ibang mensahe dahil sa pagmamadali ko ay dapat makarating ako agad doon. Saglit lang ako naligot, nagsuot ako ng magandang damit. Nakasuot ako ng bestidang hindi lalagpas ang haba hanggang tuhod, kaya kita ang mapuputi kong hita. Wala ding pawad ang suot kong damit. Kaya litaw ang maputi at makinis kong braso. Medyo litaw din ang aking harapan. Ngunit konti lang naman at baka sakaling may makapansin na sa akin. Sinuot ko pang mamahaling sandalya ko na may 2 inches ang taas. Inayos ko din ang mahaba kong buhok at tinali ko ito pa itaas, kaya kitang-kita ang batok ko. Nakangiti akong lumabas ng kwarto nang matapos na akong mag-ayos at pababa na ako ng hagdan. Wala yung mga boarders dito dahil gumala pang mga yon. Abat, bakit ganyan ang suot mo? Takang tanong ni ante. Siyempre, nag-ayos po ako, ante. Kaya ganito pong suot ko, saka first time ko kaya magkaroon ng trabaho. Kaya pinaghandaan ko para tumagal ako sa aking unang trabaho. Humaba ang uso ni ante at napasimangot pa. Akala mo hinalugi ng kita sa kantin. Sigurado ka na ba dyan sa suot mo? Paniniguro niya sa akin. Opo naman, saka excited na ako sa una kong trabaho. Masaya kong sabi. Maganda po ba ako, ante? Ayos na ba ang suot ko? Tanong ko habang nakahawak ako sa aking bewang at umikot na parang prinsesa sa harapan niya. Ayos na sana, kung hindi ka na sana nagtakong. Ano kaya ang magiging itsura mo kapag naroon ka na sa trabaho mo? Baka hindi mo kayanin at bumigay ka agad. Alalahanin mo, 20K a month ang sasahurin mo. Kaya magsipag ka. Kapag naman nagustuhan niya ang trabaho mo, pwede pa niyang taasan ang sahod mo. Nanlaki ang dalawa kong mga mata. 20K a month? Grabe, ang laki pala ng sasahurin ko. Kapag ganun nga kalaking halaga, makakaipon at makakabayad na kami sa pagkakautang namin ni tatay. Hindi lang 20K ang sasahurin ko, kundi instant 30K ang kabuuan kapag nagustuhan niya ang trabaho ko.
Kapag sahod lang ng pangangatulong sa ibang bansa, malaking tulong ito sa financial support namin ni Itay. Dahil sa hirap ng aming buhay ay hindi na niya nagawang buhayin pa kami ni Inay. Dahil sa pagkakadawit ng pangalan niya sa isang krimeng hindi naman niya ginawa. 5 taon nang nakakulong ang aking Itay, kaya heto ako. Narito ako sa aking ante para makatulong sa kanya at hindi sapat ang sweldong natatanggap ko mula sa kanya. Naiintindihan ko din naman siya dahil may tinutulungan din itong kamag-anak. Masaya ako sa unang araw ko nang makalabas na kami ng boarding house. Nilakad na namin ni ante kung saan ako magtatrabaho. Habang papalapit kami ng papalapit sa isang apartment kung saan umuupang isang binatang si Jeho, ay tila naguunahan na sa kaba ang aking dibdib. Pero hindi ako sigurado na itong apartment na pinupuntahan namin ay siyang nakatira dahil may 3 pang mga katabi ito. May 4 na magagarang kotseng naririto sa tapat ng apartment. Tila ba kayaman ng mga taong umuupa rito. Napangiti ako ng husto dahil ang yaman ng magpapasweldo sa akin. Nasa tapat na kami ng gate ni ante at pumasok sa loob ng bakuran. Tamang-tama lang ang lawak ng bakuran dito. Pero itong apartment na to'y tama lang din sa laki para sa 2 o 3 katao. Handa ka na ba sa unang sabak mo sa trabaho mo? Tanong ni ante na mukhang naninigurado pa sa akin kung tutuloy ako o hindi. Oo naman po ante. Sayang naman yung instant 30K na sasahurin ko kung uurong lang ako. Kayang-kaya yan. Sabay pakita sa aking muscle sa braso, saka ko siyang inisian. Ngunit tinapik lang ni ante ang aking braso. Mahiya ka nga, Kyril. Alis! Umalis ako sa tapat ng pintuan dahil sa nakaharang ako. Siya na mismo ang kumatok sa pintuan. Ngunit wala ni bakas na tunog na nagmumula sa loob para buksan ang pinto. Nakatatlong katok na ito ngunit wala pang nagbubukas ng pinto. Ikaw na nga lang ang kumatok. Baka sakaling bumukas na yan. Utos niya sa akin. Nagpalit kami ng pwesto at ako na ngayon ang nasa tapat ng pintuan. Bumuelo muna ako at nang maitapat ko na ang aking kamao ay doon lang bumukas ang pinto. See? Bumukas po, ante. Hindi ko pa nasasagi ang pintuan na yan ay bumukas na. Easy. Pagmamayabang ko kay ante, ngunit wala naman taong lumabas mula sa nakaawang na pintuan. Nakaawang lang ito ng konti at nanindig ang aking balahibo dahil sa lamig na nararamdaman ng aking balat. Hinarap ko si ante at nakatalikod ako mula sa nakaawang na pintuan. Ngunit walang taong lumabas o sumilip man lang. Parang may multo, ante. Kasi wala man lang taong sumilip dyan sa pintuan na yan. At tumaas pang mga balahibo ko. Nasa boses ko ang takot. Hindi nagsasalita si ante habang kinakausap ko siya. Para siyang nasaniba ng piping espiritu dahil sa pananahimik nito. Ante, ano ba? Magsalita ka naman po. Anong nangyayari sa'yo at natulala ka po dyan? Inis kong sabi kay ante dahil hindi man lang ito nagsasalita dahil nabato na siya sa kanyang kinatatayuan. Nangunot ang noo ko dahil hindi ako kinakausap ni ante. Nakakapagtaka. Ano kayang nangyari kay ante? Nakatuon lamang ang paningin niya sa may likuran ko na parang ang may multo siyang nakita. Balak ko sanang tingnan sa aking likuran, ngunit sa takot ko hindi ako lumingon. Nanatili lamang ako sa harapan ni ante na hanggang ngayon ay hindi pa din ito kumukurap. Sinubukan kong huwag matakot at matapang kong hinarap mula sa aking likuran. Ngunit isa din akong nabato sa kinatatayuan ko dahil may isang impaktong nilalang ang nasa harapan ko. Isang impaktong gwapong lalaki. Dahil sa wala itong suot pang itaas, bumaba ang paningin ko sa bahaging yun. Napatakip na lang ako ng bibig pagkakita ko nun. Grabe naman. Hindi ko na maialis ang pagkakatutok ng mga mata ko sa bandang yun. Dahil para akong nahipnotismo sa buhay na bagay na yun. Are you done scanning me? Tanong ng isang baritonong boses na lalaki. Doon lamang ako nagising sa pagkakahipnotismo nang magsalita itong lalaking nasa harapan ko. Wala akong kinalaman dyan. Nabubulol kong sabi sa hindi ko kilalang taong nasa harapan ko dahil sa kahihiyan ng ginawa ng mga mata kong makasalanan. Agad kong hinarap si ante at niyugyug siya sa kanyang balikat upang magising din siya sa pagkakatulala niya. Ante, ano ba? Sabay sampal ko sa mukha niya.
Doon lamang siya nagising sa pagkakatulala niya, gawa ng pagsampal ko. Aba, bakit mo ako sinampal? Naku Kyril, umayos ka ha? Gigil na sabi niya. Kausapin niyo na ho siya. Tarantang sabi ko. Nahihiya na akong humarap sa kanya dahil sa ginawa kong paninitig sa kanya. Ikaw nang kumausap kay Jeho dahil marami pa pala akong gagawin sa boarding house. Dali-dali siyang umalis rito at iniwan na lang niya ako dito mag-isa. Asar ka talaga, ante, kahit kailan. Sigaw ko sa isip ko. Wala na akong pakialam kung maingay ako dito sa tapat ng mga apartment at mabulabog ko lahat ng mga natutulog dito. Bakit? Anong pake nila, taga rito naman ako ha? Sabay harap ko sa lalaking kani-kanina lang at ngayon ay 3 na silang nasa harapan ko. Napalunok ako ng laway dahil sa 3 lalaking nasa harapan ko at tanging si Jeho lang ang kilala ko sa kanila. Wala silang suot na pang itaas at hindi ko na alam kung kanino ba ako titingin. Dahil lahat sila ay magaganda ang pagkakahubog ng kanilang mga katawan. Para akong isang baby na hinehele kapag ganitong nasa harapan ko. Tinuon ko na lamang ang paningin ko sa 3 at nginitian ko sila. Where's Ante Minda? Kunot noon niyang tanong. Nauna na siyang umalis. Marami pa daw kasi siyang natatapusing trabaho sa boarding house. Bakit mo siya natanong at hinahanap? Did she tell you what is your job here? Nangunot ang aking noo dahil hindi ko pa naman talaga alam kung anong magiging trabaho ko sa kanya. Umiling ako. Suminghal ito at baka sa mukha niyang nangaasar na tingin dahil mula ulo hanggang paang pagkakatitig nito sa akin. Napahawak pa ito sa kanyang baba na parang may iniisip na hindi maganda. Come inside. Pag-aya nito sa akin habang yung 2 niyang kasama ay nakatayo pa sa gilid ng pintuan. Ayaw kumilos ng 2 kong paa dahil sa natatakot ako. Sari-saring tanong sa aking isipan kung anong magiging trabaho ko dito. Kinabahan ako at binalak na lang na wag na lang tumuloy sa trabaho. Kaya pala ang laki ng sahod ko ay ito na pala yun. Kahit hindi na ako makatikim nun, basta wag lang ganitong magiging trabaho ko. Kahit gwapo pa sila hindi ko gagawin yun. Kainis ka talaga, ante. Kahit sarili mong kadugoy na gawa mo kung ibenta. Hey, ano pang inaantay mo dyan? Umpisahan mo nang magtrabaho. Sabay abot nila sa akin ng isang bagong walis tambo, walis tingting, isang mop at isang basahan. Ha? Ano to? Langya. Nasapo ko ang aking noo dahil mali ako nang iniisip. Mas bet ko na tong trabahong to kaysa ibenta ang aking katawan. Nanindig ang balahibo ko dahil sa mga iniisip ko.